Magandang hapon! Eto na naman ako magsusundo sa aking alaga. Ako nga po pala ay isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Mali ako ng suot ng jacket. Hurry up! So dahil nga po mainit sa loob ng bahay at ngayon lang po uli ako nakalabas dahil nga sinundo ko itong aking alaga, ay nabigla po ang aking katawan sa sobrang lamig. Ito nga po ngayon ay papunta kami sa kanyang squash activity na kung saan related po uli sa laro niyang golf. Dito nga ay iniintay lang namin na dumating ang kanyang coach at nagpaalam ako sa aking alaga. Pupunta lang ako sa baba ng mall namin habang naglalaro siya kasama ang kanyang coach. Ito po kasing mga oras na to ay sobrang katina ng aking ulo at ng aking mukha. Naubusan nga kasi ako ng shampoo at hindi ako makapamili dahil nga hindi naman ako pinapapunta ng amo ko sa palengke. Kung sa palengke po kasi ako makakabili sana ng mga pangangailangan ko sa pang-araw-araw ay mas makakamura ako. Dito po kasi sa mall namin medyo mahal ang mga paninda. Pero anyways, dahil nga sa nabigyan naman ako ng pagkakataon na makababa at makabili ng aking pangangailangan, ay sisilip na po ako saglit habang busy ang aking alaga ay maghahanap ako ng shampoo na maaari kong magamit pansamantala. No choice ako kaya dito na po ako bibili sa supermarket namin sa baba. So eto nga po habang sinisilip ko ay napapa-aray ako talaga dahil ang mahal niya. $65 to $100. Magkano rin po yun sa Pilipinas? Siguro mga nasa 500, 600. Ganun siya kamahal. Pero dahil nga sa kailangan ko talaga siyang bilhin. Ay, wala sila ng Palmolive. Palmolive talaga. Palmolive kasi ang gamit ko. So, hindi ako hiyang dito sa mga shampoo dito. Kaya, dahil nga kailangan ko mag-shampoo ng buhok, itatry ko. Kung gaano po kamahal yung mga bilihin natin sa Pilipinas ay hindi rin naman po naiiba dito sa ibang bansa. Lalo na po kung dolyar din ang ginagamit naming panggastos para sa aming mga sarili. So dito po ay talagang kinuha ko na yung shampoo. Bali wala na po akong choice, kailangan ko na talaga siyang bilhin. $65 yung babayaran ko ha, pero parang ang bigat-bigat na sa loob ko. Ayun nga, pagkatapos ko nga masundo yung alaga ko, eto na, nandito na kami sa bahay. Syempre, tuwang-tawa ako kasi mamaya pagligo ko may shampoo na ako, diba? Ang sarap kaya sa pakiramdam nung nakakapag-shampoo ka kahit paano. Kahit paano talaga. Anyways, mga ante, nasobrahan tayo sa chismisan. Eto na nga at magluluto na ako ng hapunan ng mga amo ko. Alam nyo ba, ngayong araw na to ay parang tamad na tamad akong magtrabaho. As in, tuwing umaalis, papasok sa opisina ang mga amo ko, dapat alam ko na kung ano yung gagawin ko sa maghapon. Pero itong araw na to, wala akong desisyon ba? Wala talaga akong desisyon anong ipapakain ko sa mga amo ko. Kaya isip ko sa shampoo ba? Tsaka sa sabon. Diba? 37 years old na ako pero yung pag-iisip ko parang minsan bata pa. Pero ayun nga, dahil nga sa medyo alanganin na ako sa oras, yung leftover namin kagabi, ininit ko na lang siya. Pagkainit ko sa kanya, sabi ko ano bang gagawin ko? Alasing ko na wala pa rin akong ipapakain sa mga amo ko. Sabi kong ganun. So, agad-agad nag-isip ako kung anong pwede kong iluto sa kanila. Ngayon, ang ginawa ko, binuhusan ko ba ng maraming tubig yung yung stew nila kagabi. So, ito, hirap na hirap akong hulihin yung lasa. Anyways, hinuli ko yung lasa. Ang dami kong inilagay kasi nga nasobrahan ako ng pagdadagdag ba ng tubig. So, ang ending, ang dinner ng amo ko ay noodles lang. Sinabi ko po yung totoo sa amo ko, minessage ko siya. Sabi ko, ma'am, wala pa akong nailuluto na dinner, pero may leftover tayo. Okay lang baka ako na initin ko na lang siya at gawin ko na lang soup noodles? Sabi ko sa kanya. Pumayag naman yung amo ko, diba, naisalba ko yung sarili ko. So dahil nga easy lang yung dinner ko ngayong gabi, ay magkakape na lang muna ako habang iniintay ko na lang si ma'am kasi hindi ata dito kakain din naman si sir. Kaya pumayag din yung amo kong babae na noodles na lang ang dinner nila mag-ina. Thank you for watching!